Magandang araw, magandang tanghali at magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Today is October 5. Marami ang mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday sa aking kumari na si Jenny at kay Tia Conching. Happy birthday! At syempre sa aking kapatid. Nag-birthday rin ngayong buwan at happy birthday sa lahat ng mga October baby. Grabe, alam nyo, napalapit na talaga ang December. Hindi na talaga magpapapigil. I'm sure ang iba sa inyo ay excited na dahil handang-handa na sila sa December. Dahil marami na silang matatanggap na regalo, maraming mapupuntahan kasi bakasyon eh. Yung iba kaya dyan, ano ang nagpapasaya sa inyo ngayon? So, new episode, new learning. Bago tayo magsimula, tatanungin muna kita, malakas ka bang tumawa o mabilis kang mag-assume? Saan ka sa dalawa? Of course, yan ang topic natin ngayon na pag-uusapan. Episode 8 na tayo. Grabe, kung libro pa, nasa chapter 8 na tayo. Kailan lang tayo nagsimula? At ngayon, hindi ako makapaniwala nasa 8 episode na tayo. Grabe, ang sipag-sipag natin, di ba? At sana ikaw rin, ang sipag mo rin manood ng mga podcast at mga wisdom speech na pwedeng magbago sa buhay mo. Ang pamagat ng ating episode, bakit may mga tao na biglang nagtawanan nang makita ka? Imposible ba na ikaw nga ba ang pinagtatawanan? May mga pagkakataon na dumaan ka sa isang grupo o nadaanan ka ng isang grupo na nagtatawanan sila at bigla mong natanong sa sarili mo, sa isip mo, bakit kaya sila nagtawanan? Ako ba ang mga pinagtatawanan nila? May ganun talaga na senaryo. Yung kahit hindi direct nila, sinasabi sa'yo na ikaw ang pinagtatawanan, pero ikaw ang bilis mo mag-assume. Ang bilis mo kasi mag-assume, kaya ayan, nasaktan ka tuloy. Joke lang yan. Normal lang ang mga ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na kung mataas yung tolerance ng insecurities. Yung halos magtawanan, mag-uusap ng tahimik ay ina-assume agad na siya o ikaw ang pinag-uusapan. Oo, maaring ikaw ang pinag-uusapan o paksa ng mga tao. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng oras ikaw na lang yung paksa. Hindi lahat ng oras ikaw ang laman ng usapan ng mga tao. Siyempre, maraming mga nangyayari sa buhay natin at kailangan din ng iba na sumaya, mag-enjoy. Kaya hindi mo pwedeng i-assume ang mga nagtatawanan na ikaw ang topic nila. Narito ang mga dahilan o rason kung bakit sila nagtatawanan. Una, coincidence lang. Baka sakto lang na may nakakatawang kwento o mga nangyari kaya sila nagtawanan at timing lang na pagdating mo, nagtawanan sila. So ikaw agad napaisip ka, napatanong ka, bakit nga sila nagtawanan? Ako ba ang pinagtatawanan nila? May problema ba sa akin? Nakakatawa ba ang itsura ko? Nakakatawa ba ang suot ko? Diba? Ang dami-dami na agad question sa sarili. Kaya sa mga tao na mahilig dyan pag-usapan
ang ibang tao, mahilig gawing paksa ang ibang tao, bawas-bawasan nyo na yan. Kasi nakakawala kayo ng confident. Instead na kayo ang tumulong sa mga kakilala nyo o kapwa nyo, kayo pa ang bumaba ng kanilang confidence. Kaya instead na marites kayo, magmarites kayo, gawin nyo ang paksa ng buhay ng ibang tao, palitan nyo na yan. Palitan nyo na maging impactful kayo. Palitan nyo ng mga magandang gawain na makakapag-boost ng confidence ng ibang tao at makakapagbigay ng hope para sa mga taong nawala ng pag-asa. The world is full of toxic people. Kaya wag na kayong mga marites dumagdag na sirain ang buhay ng ibang tao, lalong-lalo na sa social media. Wag na kayong mabilis mag-judge. At kayo naman ng mga assuming, bawas-bawasan nyo na rin yan. Kasi para kayong lansang na kinakain ang sariling laman, na ang lansang kapag nabasa, tumutunaw, kinakain ang sariling figure. Kaya para sa mga masyadong high tolerance, ang pagka-assuming, bawasan nyo na yan. Dahil hindi yan maganda sa ating confident. Pangalawa, inside joke lang. May mga usapan o mga matagal ng kwento nakakatawa, lalong-lalo na sa magkaibigan at mga magka-classmate o magkaklase o katrabaho. Marami mga pangyayari o mga nagaganap sa buhay na hindi talaga kahit kailan hindi makakalimutan, na kahit ilang taon na ang nakalipas pero nakakatawa pa rin. Kaya wag mag-assume, wag isipin na ikaw yung topic. Kasi ang daming nangyayari sa mundo na nakakatawa at yun lang ang ginagamit ng mga tao na malungkot, na matawa, na maging masaya. Kaya wag na natin ipagkait sa mga tao na kahit simpleng bagay ay nakakatawa sa kanila. Pangatlo, maaring ikaw ang topic. Oo, minsan nangyayari talaga ang mga ganong senaryo. Lalong-lalo na kung may nakakatawa sa itsura mo o sa kilos mo o sa pananamit mo. Hindi talaga maiiwasan ng mga tao na magtawanan. Alam natin na hindi ito maganda at hindi ethical. Pero nangyayari ito sa karamihan. May mga napapansin ako na minsan yung mga taong ganyan na pinagtatawanan ng ibang tao pag nakita ay hindi pa sila mature. Lalong-lalo na kung yung mga tao na nakapaligid sa kanya ay pareho sila ng sitwasyon at level ng buhay. Kaya kapag may nakita sila na ibang tao na dumaan, kahit tingin lang ay nagtawanan sila. So pareho sila ng tolerance, ng pagka-bully. Kasi kahit isang titig lang, nagtatawanan na sila agad. Hindi talaga tayo makakaiwas sa mga tao na mahilig mambuli. At yung mga tao na mahilig mambuli at mang-judge, hindi kayo nakakatulong sa mundo. Kaya baguhin nyo na ang personality ninyo. Dahil ang mga tao na judgmental at mahilig pagtawanan ang ibang tao, siguro masasabi ko may disability ka. Kaya magpagaling ka na. Pang-apat, projection ng insecurities mo na kahit hindi malinaw sa iyo
o walang ebidensya na ikaw ang pinag-uusapan, agad mong ina-assume, iniisip na ikaw. Lalong-lalo na kapag may trauma ka na kahit wala kang ginawa pero pinag-uusapan ka ng tao. Kahit maganda yung purpose mo, kahit maganda yung rason na bakit mo yun ginawa, pero pinag-uusapan ka ng tao. Dahil sa pananaw ng ibang tao ay mali yun. Kaya kanila pinag-uusapan. So, nagkaroon ka ng trauma. Minsan din, baka may ginawa kang hindi maganda. Alam mong hindi tama. Alam mong hindi maganda. Pero ginawa mo. Kaya, nagkakaroon ka ng high tolerance bilang assuming na kahit hindi ikaw yung paksa, iniisip mo na ikaw. Parang nandoon yung guilt. Kahit alam mo na mali yung ginagawa mo, pero naging denial ka. Kaya kapag may nagtatawanan at nagbulong-bulungan, kini-question mo agad, ina-assume na ako nga ba yung pinag-uusapan nila? Ako nga ba yung paksa nila? Kaya doon nagsisimula ang pagbaba ng confidence at pagbaba ng tiwala sa sarili, minsan nagko-cause pa ng anxiety. At narito ang 4 na paraan kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon kung iniisip mo na ikaw ang pinagtatawanan. Huwag mag-conclude agad. Baka timing lang talaga na pagdating mo ay merong nakakatawa sa current situation nila. Kaya huwag mag-assume na ikaw agad ang topic. Pangalawa, panatilihin ang composure. Kahit ikaw pa ang paksa ng tao, huwag maging defensive. Hayaan mo sila. Walang mawawala sa'yo kapag ikaw ang usapan nila. Lalong-lalo na kung alam mo yung ginagawa mo. At yung ginagawa mo ay para sa ikakabuti mo at wala kang ginagamit at inaapakan o sinira na tao. Ipagpatuloy mo yan. At huwag mong pansinin yung mga tao na ginamit ka para maging paksa. Hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan. Nawalan ng progress sa buhay, nawalan ng oras, at nawalan ng respeto at dignidad. Yan lagi ang itatak mo sa sarili mo. Hayaan mo sila na magkasakit sila. Yung sakit talaga nila ay manira. Kaya ikaw, lagi mong gawing healthy ang sarili mo, ang buhay mo, para hindi ka masira doon sa sakit ng kabilang panig na pilit kang sinisira. Pangatlo, mag-focus sa self-confidence. Kapag secure ka sa sarili mo at alam mo na tama ang mga ginagawa mo, hindi ka madaling masaktan sa mga ganong eksena. Kaya, instead na pakinggan mo yung mga walang magawa sa buhay, ang gawin mo para mas lalong dumagdag ang confidence mo at growth mo, magbasa, magsulat, mag-journal, at magkaroon ng gratitude sa buhay daily. Kasi the more you are grateful, the more you feel blessed and happy. Hindi mo mapipigilan yung mga opportunity na darating sa iyo. Hindi ka nawalan. Mas lalo kang itataas. Mas lalo kang iaangat ng mga kabutihan na ginawa mo. Pang-apat, kung malapit sila sa iyo, pwede mong tanungin ng maayos. Pero,
Kung sa tingin mo na magkukos ng problema o away, wag na lang siguro. Kasi kahit ikaw pa ang gawing pulutan, walang mababawas na kahit 1 gramo sa'yo. Lalong-lalo na kapag hindi mo talaga narinig na ikaw talagang pinag-uusapan, hayaan mo na lang sila. Kasi ang taong walang kapayapaan, ang lagi nilang paksa ay ang negativity. At ito tandaan mo, kapag pinag-uusapan ka ng tao, meaning kakaiba ka, rare ka, meron kang potensyal na wala sila. Kaya yung potensyal, magandang potensyal o mga kabutihan na meron ka at nakakatawa sa kanila, wala sila niyan. So, huwag masaktan, huwag ibaba ang confident dahil pinagtatawanan ka lang. Huwag mong suportahan yung mga tao na pilit kang binababa. Instead, sarili mo ang suportahan mo. Sarili mo ang pulutin mo at tulungan iangat. Narito ang solusyon kung sakaling ikaw talaga ang pinag-uusapan o pinagtatawanan. Narito ang self-talk guide na sabihin mo sa sarili mo lagi kapag nakarinig ka ng hindi maganda sa kabilang panig. Una, hindi lahat tungkol sa akin. Timing lang talaga siguro, kaya hindi ako pwede mag-conclude. Lalo na pag walang ebidensya. Kasi pwede kong ikasira, pwede kong ikapahamak. Pangalawa na sasabihin mo sa sarili mo, kung ako man ang topic nila, hindi iyon makakabawas ng aking halaga. Ang opinyon nila ay hindi otomatikong katotohanan. Dahil ako ang nakakakilala sa aking sarili at alam ko na mabuti ang mga ginagawa ko para sa aking sarili. Pangatlo, may kontrol ako sa sarili ko. Hindi ko sila hahayaang sirain nila ang mood ko at araw ko. Dahil marami pa akong isda na ipiprito ngayong araw para sa aking kinabukasan mo. Ayan, yung mga banat mo sa sarili mo. Ipaglaban mo ang sarili mo para sa mga taong toxic. Pang-apat, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa kanila. Alam ko ang strength ko at hindi nila kaya iyon burahin at kunin sa akin dahil matatag ako. Importante ang growth ko. May value ako. Kaya hindi ako magpapa-apekto sa mga taong pilit akong binababa at sinisiraan. Mas lalo kong iaangat ang sarili ko dahil I value my worth. My peace is important. So hindi ko hahayaan na ibaliwala yung peace at happiness ko. Labanan mo ang mga kadiliman. Diba? 5. Baka nga masaya lang talaga sila sa kanilang usapan. Kaya bakit ko pilit isasama ang aking sarili sa usapan nila na wala naman akong kinalaman? So ayun. Yun dapat ang sabihin mo sa sarili mo. Huwag mong ibigay ang sarili mo sa kanila. In fact, claim yourself. Claim your peace. Na hindi lahat ng mga nagbubulungan at nag-uusap ay ikaw. So, claim yourself. Redeem. Reclaim. Whatever you want to do in your life. Focus on yourself. And love yourself. Because the more you love yourself, kahit ano pa yung mga paninira o pilit na pagbagsak ng ibang tao sa'yo, hindi ka agad madadala, hindi ka agad matatarog kasi
you have solid foundation. Ang foundation na yon, peace, malalim, maugat. Kaya hindi ka basta-basta madadala ng mga bad situations. At narito naman ang breathing technique reset. Una, huminga ng malalim sa ilong. 30 seconds lang. Pangalawa, pigilan ang hininga. Pangatlo, dahan-dahang ilabas sa bibig. At ulitin iyan ng 3 beses habang sinasabi mo sa sarili mo ang self-talk guide. Sige, gawin natin. Ipikit ang mata. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa akin. Ganun lang kadali. Ulit-ulitin mo kapag naka-encounter ka ng ganong sitwasyon na pakiramdam mo, ikaw ang pinag-uusapan. Sa totoo lang, hindi lagi nating malalaman na tayo o ikaw yung pinag-uusapan ng ibang tao. Pero isang bagay lang ang sigurado tayo. Wala silang hawak sa halaga mo. Ang opinyon nila ay hindi sukatan ng pagkatao mo. Kapag natutunan mong i-manage ang sarili mong reaksyon, hindi ka madaling matitinag sa ganong mga eksena kahit anong gawin pa nilang paraan na paninira. Tandaan, minsan coincidence lang o kaya inside joke lang. At kung sakaling ikaw man ang topic o paksa ng ibang tao, kaya mo pa rin piliin ang kapayapaan at confidence sa sarili. At kung ikaw man ang pinagtatawanan o paksa ng mga tao na yon, hindi iyon problema. Problema nila iyon. Kasi sila ang nawalan ng oras at sila ang nawalan ng chances at mga opportunity sa buhay. Dahil ang kaya lang nila ma-afford sa sarili nila ay gawing paksa at pilit sirain ang ibang tao. Sila ang nawalan ng oras at halaga sa buhay at sila rin ang kakarmahin sa mga sariling ginagawa na hindi nakakabuti. Kaya tandaan mo yan. Huwag kang paapekto kahit hubaran ka pa nila. Sila ang may problema, hindi ikaw. Kaya huwag mag-assume, huwag mag-conclude. Piliin ang sarili at kapayapaan at confidence sa sarili para lalong iangat. Ang taong gumagawa ng kabutihan sa sarili ay mas lalong inaangat ni God. At ang taong pinipilit binabagsak ang sarili at ibang tao, pinapakinggan din yan ni God. Kaya sana may natutunan ka sa episode na to at kung gusto mo ang laging ganitong topic, mga mamahalaga, mag-subscribe ka para updated ka lagi sa next episode. At tayo'y magkita-kita ulit sa next episode. Happy Sunday!